Hi, Queen. Thank you. Good evening, Badette. How are you? Ay, ano ba itong autocorrect? Sabi ko manood. Ang ilinagay ay manhood ka daw. Mitch, hindi mo alam kung ano meron dito? Manood ka. Or you try to watch some of the videos that I posted. Good evening, Chea. Good evening, Agir. Flor Galangkil. Hi. Good evening. Abril, yung nasa astral traveling pa rin tayo, no? Oo, yun pa rin ang kadalasang request ninyo. Pero bago ang lahat, babatiin ko muna po ang lahat ng may birthday sa araw na ito. Gusto ko pong batiin si Nanay Rotella Patricio. Rotella Patricio, Ma'am Rotella, happy birthday to you. 73rd birthday mo na pala. Send mo naman sa akin yung picture mo. Love na love ka ng anak mo. Pinababati ka sa akin. God bless you. Good evening, everyone. Nicole, Sabrina, that's my painting. I paint. That's my painting. This is my gallery. Hello, Mina, 68. Okay. Hindi ako manghuhula doon sa nagpapahula. Ano ba? Bakit pinipilit niyo yung pahula? Hindi na kayo nakakatawa, alam nyo. Nagpapakyut lang kayo. Hindi ako manghuhula, number one. Po, hindi po. I'm trying to teach people. I'm trying to uh, explain things that I know to people who wants to learn basing on my experiences in life. Alright? Hindi niyo po kailangang sumali kung hindi niyo naiintindihan. Kung wala po kayong magawa, just stay away. Kasi ang dami pong nangangailangan ng sagot sa kanilang mga katanungan. Hello? Totoo po bang mas dasal kung may intercessor tulad ni Mama Mary at mga santo? Kila Risley. Kung totoo bang mas madaling magdasal kapag may intercessor tulad ni Mama Mary at ng mga santo? Okay, ganito po yan. It's a matter of you being diligent, being very patient. Pwede ka naman pong dumiretso kay Ama, pwede ka pong dumiretso kay Jesus Christ. Pero parang, kasi, thy will be done on earth as it is in heaven. May laws po. May nanay po siya, kasi Mama Mary. Kung gusto ninyong palaging napapaalalahanan kasi mabait na anak po ang ating Panginoon, edi manghingi na rin kayo ng favor kay Mama Mary. Wala naman pong masama doon. Hindi ba? Mas maraming dinadasalan, mas maraming sasalubong din sa'yo pagka kailangan mo na ng sasalubong. Ganun po. Ay, naalala mo si Lola Pinang. Ay, nanood ka ng naku, miss na miss ko yun si JM, yung Angelito. Nakakatuwa yun, ano. Meron bang bagong show ang GMA na about astral travel? I did not know. Anong title? Can you tell me, please? Ang hirap namang pronounce. Haban 1, please. Tell me, anong title nung show ng Channel 7?
pag-usapan muna natin yung tungkol sa health. Okay? Meron po kasi, I promised a lot of people who requested me to do a vlog about the things that I know with regards to alternative medicine. For most people who knows me, dun sa mga nakakaalam, I'm an alternative medicine doctor. Complementary medicine po ang inaral ko. So we are not against Western medicine. Pero may mga bagay-bagay po, because I studied TCM also, na nakikita ko kuminsan sa TikTok na hindi applicable sa lahat ng tao. Kaya mag-iingat po kayo sa pagsunod sa mga sinasabi sa TikTok o kaya sa Facebook o sa internet, sa social media. Katulad po ng yung may nagbebenta po ng juicer, yung portable juicer. Ang sabi niya, hindi ko na po mabanggitin kung saan. Sabi po niya, yung mga prutas daw po na ganito at ganyan, pag pinaghalo mo at dinusing mo araw-araw, mas marami kang iinumin, ay lalakas ka. Hindi po niya nabanggit na bawal yan sa diabetes. Hindi po lahat ng tao ay dapat nag-juicing ng fruit juice. Kasi ang fruits po kaya tinawag na fruit dahil po sa fructose. Ang fructose po ang ibig sabihin ay sugar. So if you're diabetic, kung gusto mo talagang kumain ng prutas, kumain ka po ng, kainin nyo po, nguyain. Pwede po yon in moderation. Okay? Kaya ang hirap po pagka yung makabenta lang, sasabihin kung ano-ano na hindi naman totoo, na nakakasira sa health ng ibang taong wala namang, hindi nila po masyadong alam. Yun. Ay, totoo ba yung mga aswang? Opo, Dexter, totoo yan. Totoo yan. Kung walang apoy, walang usok. Ang tagal-tagal na po niyan na nung unang panahon pa, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa European countries. In fact, doon nag-umpisa ang vampires and, Dracula. May history po yan. Hello, Myra Gatus. Tingin, alam mo, Regine Masing, totoo ka bang tao o nangaasar ka lang? Wag na, alam mo, kasama ko si Amy 2 nights ago, nag-celebrate kami ng birthday niya. So, kung gusto mong mag-check at kung ano-anong iniisip mo, makapang-asar ka lang, ay mag-check ka na lang dun sa mga posting niya kasi meron kaming small celebration. Huwag pong ganon, ano? Kung hindi kayo mga katulong sa kapwa, ay huwag na lang ho kayong mag-message. Tita, paano po ba mag-heal ng self sa bad spirit or negative energy? Ano po? Felix, alam mo, the best thing that you can do is to pray. You pray with all your, if you're Catholic, do the rosary. Alam mo, napaka-powerful ng rosary. Kung hindi ka naman Katoliko, kung anong dinadasal ninyo sa religion nyo, basta dasalin mo po ng buong puso at kaluluwa. Yan po ay napakahalaga at nakakatulong talaga. Sa dami ba naman ninyo, Juros, ano bang gusto mo pansinin kita? O ayan, pinansin na kita. May kailangan ka ba sa akin? Can I help you with anything? Pag may nakikita kang black guy, like shadow, may namamatay, premonition yon. Ibig sabihin, you're very sensitive and siguro yung spirit guides is always trying to help you and you're picking it up. Warning yun sa inyo. So, pagka meron kang nakita na black guy sa shadow, ipagdasal mo ang buong pamilya, wala namang mawawala,
Okay. Ay naku, hindi. Naku, anak, matanda na ako. Hindi yan, akala mo lang yun. Nagagandahan ka lang siguro sa painting ko. Okay, announcement. The next Saturday, today is Saturday, yung susunod kong Saturday, November 18, may klase na po ako uli. Magtuturo na po ako uli ng astral traveling. Ano po, yung part 2 kasi nito, December ko na gagawin. Itong last po ng part 1, meron na naman po akong klase. So, for those who wants to attend, open po ako ngayon kasi I wanted to help as many students as I can who wanted to register. Tagal na naghintay nung iba eh. Ngayon pong Saturday po yung November 18 po ang klase. Ano po ang nangyayari sa atin afterlife pag namatay? Saan po tayo mapupunta? Specifically, depende ho kung anong ginawa ninyo ng buhay kayo. Kung ano ang normally, depende rin yan sa paniniwala, and it has something to do with religion. People, other religions believe that after you die, that's it. Sa experience ko po, sarili ko po itong experiences, yung isinishare ko sa inyo, ay hindi ko po ipinipilit o sinasaksak sa lalamunan po ninyo, ha? Ito po tandaan ninyo, experiences ko po ito na totoong nangyari sa buhay ko at mga bagay na nakikita ko. Sa experiences ko po, totoong may hell, totoo pong may impyerno, at totoong may langit, at totoong may purgatorio. Kung anong ginawa mo habang buhay ka, may grado naman po yun. Doon ka mapupunta, doon ka malilista. Kung puro ka salita na kesyo, praise God, na kinukot mo yung Bible, tapos ang sama-sama pa rin naman ang ugali mo, hindi magandang pupuntahan mo. Siyempre, ganun yun. Kahit naman hindi kayo mag-quote ng Bible, kung mabuti po ang puso ninyo, malinis sa inyong kaisipan, matulungin kayo, maganda po ang inyong pupuntahan. Is it true po, tita, pag high vibration ang tao, hindi ka mape-penetrate ng curse and hexes? Hindi. It depends. Ang curse, okay. Kung nanay mo, o kamag-anak mo, o asawa mong malapit sa'yo, ang nag-curse sa'yo dahil may kasalanan ka, maski pag gaano kataas ang vibration mo, pag nag-curse sila o sinabi nila yung bagay na tungkol sa'yo na cursing, dahil kasalanan mo, tapos full of emotion, kasi ang anger at saka pain are two of the most powerful energies. Tatalab yun, katulad ng sumpa. Yung sumpa nga po ay tumatalab pagka nasaktan ng totoo yung taong sumumpa sa taong isinusumpa. So, and then the other thing is, yun yung isa. Ang pangalawa naman ay yung pagka mahina ang iyong immune system. Kahit na ang taas-taas ng energy mo, babagsak pa rin yan pagka mahina ang inyong immune system at may sakit ka. Kaya nga may sibang eh. Hindi ko alam sa tama ba yung Tagalog? Usog! Ayun. Opo, pagka medyo mahina ang iyong immune system, madali kang tamaan ng usog. Yung sibang po yun sa amin sa Bicol. Kaya, huwag masyadong haharap sa mga taong napakarami pagka mahina ang iyong immune system o masama ang iyong pakiramdam. Kasi pagka may nasa lubong kang mabaho ang kilikili, tatamaan ka kaagad. Kahit yun na, maniwala kayo sa akin. Good evening, Karen. Dali lang, 1 minute niya hanapin. Okay. Alin? Sino? Ito? Ay, hindi ko nakikita. Sorry.
May mga nagtatanong tungkol sa paru-paro. Joyce, ano yung nakikita mo? Hindi ko makita dito. Sorry. Ay. Ano yung question niya? Itim na paru-paro. Okay. It depends, ano. Normally, ang sabi nila, pag itim ang paru-paro, ay parang pangitain na ipinaalam sa'yo na merong hindi magandang mangyayari, may mamamatay. Kasi kung paru-paro lang at hindi naman itim, sometimes yung dumadalaw na kaluluwa, that the only way they can show themselves o yung energy kaya nilang gamitin ay sa pamamagitan lamang ng paru-paro. May dumadalaw sa'yo. Ibig sabihin, kung yung brown na butterfly, ibig sabihin, may dumadalaw sa'yong kaluluwa na hindi naman masama. Normally, yun ang ibig sabihin. Pray naman ako ng pray, but there are times that I can't help but cry, feeling helpless, lost. Okay, how are you praying? Ano yung prayers mo? When you pray, make sure you're respectful to the God that you're praying to. Ibig sabihin, huwag kang magpe-pray na nakabra ka lang o kung lalaki na nakabrief ka lang. Igalang mo naman yung dinadasalan mo. Kung Diyos ang di bale, kung demonyo yung dinadasalan mo. Kung Diyos ang dinadasalan mo, nasa langit, you believe in God, you be respectful and wear something decent. I mean, I'm not talking about mag-gown ka. Pero kailangan may takip naman ang iyong dibdib at huwag mo namang ipakita ang iyong hita. Kahit tuwalya o kumot, pwede naman. At umupo ka. Kasi katulad ng palagi kong inuulit-ulit, kahit po basurero, hindi nyo naman kakausapin ng nakahiga. Tapos nakakatulog ka pa. Dapat po, kayo'y umupo man lang kung hindi kayang lumuhod. Huwag kang magsawa, Owi, sa panalangin. Kasi God has His own time. He has His own reasons for not granting the things that you are asking for. Siguro, may mas magandang mapupunta sa'yo sa halip na dun sa mga bagay na hili-hiling mo. Okay. Astral traveling. Tita, Owi. Ay, hindi. Mia. Ano po ang purpose ng astral traveling? Una sa lahat, kailangan maintindihan mo muna kung ano ang astral traveling bago itanong ang purpose. Okay. Ang astral traveling ay nangyayari sa lahat ng tao. Walang kinalaman sa witchcraft. Hindi ito esoteric, hindi ito may kinalaman sa alchemy, wala pong ganyan. Yan po ay natural phenomenon, thank you for the heart, na nangyayari sa bawat tao na natutulog. Pag tulog po tayo, nagkakaroon tayo ng out-of-body experiences, o OBE ang tawag po doon. Astral traveling while we're sleeping. Tuwing mananaginip po tayo, hindi naman lahat ng oras kasi merong minsan nananaginip kapag sobrang busog. May panaginip po na pagka naalala mo pagising mo, parang napagod ka, may pinuntahan ka, o kaya ang saya-saya mo. Kung kuminsan naman nagising kang umiiyak ka. Kasi may pinuntahan ang iyong kaluluwa na lugar na gusto niyang puntahan para mabisita yung kanyang mga kaibigan, o kaibigan mo na yumao na, o kailangan lang niyang mamasyal kasi hindi naman nag-iintay ang kaluluwa natin na nakatanga lang pag tulog tayo at inaantay tayong magising. Yun po ang astral traveling. It's a natural phenomenon. Natural po yun. Yun po, yung astral traveling naman na conscious ka, ibig sabihin natuto kang mag-meditate, natuto kang napag-aralan mo kung paano magamit ang astral traveling
sa pamamagitan ng pag-attend, katulad ng klase ko. Pag natuto ka nito, pwede mong i-program kung saan ka pupunta bago ka matulog. Pwede mong sabihin sa sarili mo na sana maalala ko kung ano ang, thank you, maalala ko kung saan ako nagpunta pagising ko. Training din po yan. You know, you have to always remember to do the proper things. Kaya tinuturo ko nga po yan. Tapos, unti-unti, if you keep doing it at naalala mo palagi, nabubuksan ng unti-unti ang iyong third eye. Yun po. Ngayon, ang purpose, katulad po ng tinatanong mo, Mia. Ang purpose po niyan, kung consciously gusto mong magawa yung astral traveling, is for you to be able to enhance your spirituality. Kasi, before you do that, I will ask you to pray, to do what's right. You will be able to see things that you wanted to see na hindi mo kailangang magbayad ng pamasahe. I mean, makakapasyal ka kung saan-saan. Ngayon, ang nararating lang ng mga nag-astral travel na consciously, ibig sabihin na alam nila na ginagawa nilang mag-astral travel, ay yung kakayahan ng kanilang enerhiya. Hindi po yung ibig sabihin pag natuto kang mag-astral travel, pwede ka nang pumunta sa sa lahat ng lugar, katulad ng Akashic Records. Hindi po. Depende kung anong klaseng pagkatao at grado meron ng iyong kaluluwa. Laging deja vu. Ano yon, Miss A? Past life memory. You've been to other places na all of a sudden na-remember mo na parang nakarating ka na doon, pero hindi mo naman maalala kung kailan. Yun po, ganun yun. Magkaiba yung astral projection or astral traveling, yung OBE, kesa sa remote viewing FYI. Yun po. May fourth dimension, may fifth dimension. Iba, yung usog, hindi yun sumpa. Ang usog, napakasimple. Lawayan ka lang kung minsan nawawala agad eh. Sabi ko nga, pagka mahina ang iyong immune system, o masama ang pakiramdam mo, sumakay ka na elevator na merong may anghit, bad breath, o may anghit, mahihilo ka eh. Mauusog ka. Dude, alam mo, kung gusto kang kausapin ng namayapa mong mahal sa buhay, kung meron kayong gustong kausapin, kakausapin kayo nun kung kaya nila Hindi mo kailangan, hindi po ako nagsasama ng spirit. Hindi po ako spiritista. Pag dumating yung spirit at gustong makipag-usap, kakausapin ko po kung importante. Pero yung para tawagin ko, hindi ko po ginagawa yan. Pero maaari kong ituro sa inyo yung energy na kinakailangan ninyo para ninyo marinig at para magkaroon sila ng enough energy para makausap kayo. Case-to-case basis po yan. Ang pakikipag-usap ng yumao sa kanilang mahal sa buhay ay nasa sa kanila. Hindi nyo po pwedeng kinukulit at pinakikialaman yung patay na. MD options. Hindi ko alam kung ano yung business venture mo. You have to let me know. Alam mo, MD, kung minsan tumatanggap ako ng one-on-one na appointment through ako po nakausap ko kanina sa panaginip. Ay, how nice. 40 days Napaka-importante kasi yung 40 days, yun na yung paalis after 40 days. Nagpaalam siguro. Parid, Bani, hindi ako manghuhula. Ay,
Hindi ko alam yung TikTok tarot reading eh. Pumunta na lang kayo dun sa magaling magbasa ng tarot kasi totoo namang may kakayahang magbasa ng tarot. Hello, Edna. Oy, how nice, Vic. Birthday niya. O, diba? Yun ang ibig ko sabihin. If they really want to talk to you, yung mga mahal mo sa buhay, nagagawa nila ng paraan, sila yung magsasabi. Pero yung pipilitin ninyo, ay hindi po maganda yun. Ang meaning ng purple candle, purple is a royal color. Kahit naman anong candle, maayos, basta candle, ang masama lang pag itim. Yes! Ano to? Kyra, yung panaginip na nagkatotoo, ano yon? Precognition yon. May warning sa'yo, may sinasabi sa'yo, na pag tinandaan mo at naalala mo, maari mong ulitin para malaman mo at mapaghandaan at pag-ingatan kung may aksidenteng dadating. Merong napapanaginipan mo na na may tumatabi sa'yo, nako, hindi maganda. Kung may napapanaginipan kang magdasal ka kaya bago ka matulog, bakit ka tatabihan ng espiritu? Excuse me. May nagtanong, totoo ba po ba na tayo ang creator ng sarili nating buhay? And okay, GCI, I'd like to clarify a few things with regards to that. Ang ibig sabihin po nun that we create our own life, yung tinatahak na daan ng ating buhay. Kaya nga po may free will, may right and wrong. So, pag puro wrong ang pinili mo, ikaw ang may gawa nun. Yung kabayaran ng pagpili mo ng mali ay mangyayari sa'yo. Walang hindi nagbabayad na may utang pagdating sa langit. Okay? Pag tama naman lahat ng pinili mo, you will reap the benefits as well. So, we create our own life. Kung saan tayo pupunta, tayo rin ang may gawa. Kung ano yung pinagdadaanan natin, ay depende yun sa kung ano yung pinili natin. Choices po natin yun. Walang kasalanan ng Diyos na nangyayari sa buhay natin. Tayo ang may pili nun. Hindi lang natin matake. Hindi natin ina-acknowledge yung totoo. Ano po ang ibig sabihin ng panaginip na may magandang daan pero di ka makaraan kasi tumatarik pag nadaanan? Aba, you should be thankful actually. Baka yung reason yan, you'll be crossing over at it's not your time yet. Hindi mo pa time. Love, kung demonyo yung nakikita mo, nakakatakot yan. So, dapat talaga magdadasal bago matulog. Maraming ibig sabihin ng snakes sa panaginip? Kasi, hindi lahat ng religion o hindi lahat ng bansa naniniwala na ang ahas ay masama. It's a sign of intelligence. In fact, sa Eastern o sa Chinese astrology, merong Year of the Snake. So, case-to-case basis yan. Kung palagi mong napapanaginipan ng snake, tingnan mo ano yung lugar, nasaan ka, maganda ba pakiramdam pagkatapos mo ng panaginipan, natatakot ka ba, may maganda bang nangyari afterwards, yon, ibabase mo doon. Kasi symbolism po yan. Ay yung sa frogs, hindi ko masyadong alam. Symbolism nga po. Ang dami pong benefits ng crystal sa tao. It can record all of your activities. It can calm you down. It can ground you. It can give, as long as you're a good person and your intention is good,
you think of pure thoughts, yung lahat ng crystals na hawak mo ay makakatulong sa iyo, mai-enhance kung ano yung meron kang good qualities. Ano yon? World War III? Tita, is it true na, well, World War III, it has been predicted even before na magkakaroon talaga. You know, death is the wages of sin. As a country, ganito yan. Tayo, di ba individually, nagkakaroon tayo ng pagkakasala. Ang country, ganun din. Pag ang country masyado nang mabigat, mas maraming tao na ang nagkakasala at malayo na sa Diyos, hindi na gumagalang sa magulang, nakikipag-away palagi, wala nang ibang inisip kundi maghanap ng mababas. Yan. Yung country, bumababa rin. Yung frequency ng country as a whole, kasi country natin yun. Kunyari, magsasuffer. Yan ang consequences. Yeah. Pag ako po nag-i-explain sa inyo, pinipilit ko pong maipaliwanag ng simple lang sa abot ng aking makakaya. Simplified version po ang pinaparating ko sa inyo para makatulong kahit papano. Ay nako, yung nananaginip ng heaven, ang swerte-swerte mo. Alam mo, ang sarap ng pakiramdam paggising mo, pag nanaginip ka ng tungkol sa heaven. And it's true. Yun ang astral traveling. Yung kaluluwa mo, nagpunta dun sa lugar na yon. Yan. Spiritual war? Well, so in a way, spiritual warfare, oo, yung tungkol sa World War III. But, hindi yon ibig sabihin ay walang mamamatay. Kasi pag ginamitan na tayo ng weapon, ng mga bagay na ginagamit nila ngayon, and they're so sophisticated, patay pa rin tayo. Kaya yun ang dapat nating iwasan. Hanggat maaari, we do not provoke. Kung hindi natin kaya, huwag tayong makikipag-away. Kasi hindi naman kailangan. Lahat ng magagawa nating paraan para makaiwas sa gera, makuha sa dasal, pakiusap, pwede naman. Gawin na lang yun. Kesa madamay yung mga taong walang kasalanan. Katulad ngayon yung nangyayari sa Gaza, sa Palestine, sa Israel, ang nakakaawa po yung mga inosente. Nobody wins pagdating po sa gera. Walang nananalo. Akala lang nila nanalo. But you get colonized. O gusto mo bang maging colony na naman? Colony, ibig sabihin sinakop na naman tayo ng iyon. Yeah, you can talk to your spirit guide. You know, when I do regression, I can bring my patient to a place where they could connect with their spirit guide. Several times na nangyari yan. Sila naman na nakakaalam at kung pumapayag yung spirit guide. I'm a clinical hypnotherapist, but at the same time, I do regression as well. Clinical hypnotherapist po, may kinalaman dun sa mga addiction na tinutulungan ng hypnotherapist para without taking drugs or medication, maalis ang kanilang mga addiction. Pero ginagamit ko pa rin yung clinical, yung aking hypnotherapy sa regression kasi maraming nagre-request. Katulad ng mga taong hindi maintindihan kung bakit sumasakit ang tiyan, hindi naman, wala namang makita o ma-detect kahit saan bansa sila magpunta sa ang hospital, mga specialist na hindi matanggal yung sakit sa tiyan. So pupunta sa akin, magpapa-regression. And that's when I check. Yun po ang may kinalaman sa health. After the third session, we realized na dun sa kanyang several lifetimes, ang kanyang ikinamamatay ay palagi siyang impaled o nasasaksak o nababaril sa tiyan. Kaya palaging masakit ang tiyan niya. Kasi yun po ang cellular memory. Lahat po tayo meron yan. Na pag naaalala, hindi na nakakalimutan yan ng ating cells kahit na sa susunod na mga lifetimes. Okay?
So, nagagamot po yan. Kasi once you recognize it, there's closure, nawawala. Yun po. Kin, you have a gift. You have a gift. You recognition yan. That you know kung if that is happening to you a lot, pag hinawakan mo, I don't know what you're doing. I don't know how it's affecting you because I don't like that. Sipin mo, palaging tuwing may hahawakan ka, may makikita kang kung ano-ano. Let me know how you manage that. Lahat po tayo, Dex may spirit guide. Lahat tayo. Hindi pwedeng wala. Lahat tayo meron. Uy, thank you naman, Maru Magustin. Thank you, Maru. Bakit po may mahina ang loob ng isang tao? Siyempre, hindi naman lahat ng tao ay magkakapareho. Maaring may trauma siya o yung nakalakihan niya, hindi siya sinuportahan, so mahina ang loob niya. Kulang sa pagmamahal, nangyayari din yun. Oo, if you do GM, if you do astral traveling, you go to different dimensions. That's possible. That's possible. Ay nako, wala namang spirit guide na bad. Ano ka ba, kawali? Yung spirit guide normally, ang baka sinasabi mo yung mga gustong sumapi na bad spirit, iba yun. What is the dark side of astral traveling? Wala. Dark side ng astral traveling, pag natutulog kang hindi mo maalala yung... Kasi panaginip basically is astral traveling. So, ang bad side lang doon, kung pangit yung panaginipan mo, pangit yung napuntahan mo. But you're still safe. Babalik at babalik ka pa rin sa katawan mo. Hindi totoo yun na hindi nakakabalik sa katawan at masasapian ng iba yung katawan mo habang wala ka. Hindi po totoo yun. Walang ganon. Kasi po, meron tayong cord. Meron po tayong cord na para tayong saranggola na pagka kailangan bumalik, ibinabalik. Wala kang choice, makakabalik. Kaya nga po kung minsan, yung mga taong biglang nagising, parang nahulog, yun. May numerology, you check the meaning. Matcha, good evening. The sky turned golden, panig yun, but it was silent. Pwede po bang I don't know if you can do that. Meron kasing nag-message sa akin kung pwede daw ba siyang mag-astral traveling pagkatapos makita niya yung mga answer doon sa exam. Sabi ko, masama yun. Hindi gagawin yun. Besides, I don't think you can do that. Kasi there's still a law that we follow. Ang kaluluwa natin, alam yung mga laws. Alam. Tayo lang yung physical self natin na matitigas ang ulo. Libro ng pag-ibig. Ano yung libro ng pag-ibig? Wow, meron bang ganon? Hindi ko alam yon. Sorry. Uy, ano yung libro ng Sularon? 06. Ano yung libro ng libro ng pag-ibig? Ano yung parang pang-Valentine? Naku, kwento mo nga sa akin yan. Maray na bang gitabe, Melissa? Ay, naku, yung dream wedding, ako rin naginip ng ganyan noon. No, siguro, it means that you're going to get married eventually, or there is somebody who's so in love with you, wants to marry you, but you don't know the person. Pero kilala ka. Okay. Yung Google, Google niyo yung numerology, makakatulong po sa inyo. Ang laking bagay nun.
Pampaswerte, madalas malas ako sa work. Bakit ka kaya malas sa work? Ang alamin mo muna bakit kami na malas. Kasi napaka-importante ng panahon nung ginagawa mo at yung lugar na pinagtatrabahuhan mo. Kung minsan ganun yun. Eh di, kung Catholic ka, magnobina ka para matulungan ka na mawala yung kamalasan. Just be very specific. Pag nagdadasal po tayo, huwag nyo namang i-generalize, parang bumili kayo ng kangkong na isang tale. Patawarin nyo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala. Kung gusto niyo pong maging humble, you try to remember each and every sin that you've done, that you've made. Yung hanggang maaalala mo lang at hihingi mo ng tawad yun. Pati yung sa taong ginawa ng kasalanan. Ganun po. Kung hindi nyo na maalala, pwede nyo ring sabihin, pasensya na po, hindi ko naalala kung ano yung natitirang kasalanan ko. But, never yung masyadong nagmamadali, generalize lahat. Quizzes. Makakabalik pa po ba ako? Have you been there? If you were there before, it's possible na makakabalik ka. Tandaan mo lang kung anong nangyari before you went, at yun uli ang gawin mo. Ano po ang meaning ng tubig sa panaginip like dagat? Okay. Depende sa kulay ng tubig. Kay dagat, kay ilog, kay lake. Ano ba yung tubig na nakita mo? Malinis? Kung malinis, maganda. Kung dagat yung nakita mo, kaya ng sinabi mo, maalon ba? Kahit malinis, kung maalon, reflection yun sa maaring dumating sa buhay mo. Kaya maghanda ka. Kung madumi, ay magdasal ka na sana huwag maka-affect sa inyong pagkabuhay kung ano man yung nakita mong madumi. Kaya pinapakita sa inyo yan para magawa nyo ng paraan na mabago. Ganun po yan. Hindi naman ipapakita sa atin kung walang solusyon. Ang dali lang natin mag-give up. Good evening, Feli! Hello, Jay! Yeah, may private session ako, Maru Mangustin. You just book it. Pwede naman. Hindi ba pwede bang nang mag-book? Yeah, book mo. No problem. Color orange and blue planet in the night sky. Hindi ko alam. Kung nakikita mo palagi yung moon, ibig sabihin, may connection yan sa moon. Pero kung once mo lang nakita at maganda naman, it's a good omen. You're welcome, Maru. Shades of Moonlight, PH. Okay, sige. Gusto mo mag-attend ngayong Saturday, November 18, pabook ka na. Andyan naman yung details. You can book it. Palagi ako nananaginip ng isang place ng bata ako, deja vu. Yan yung nakaraan mo na binabalik-balikan mo, unfinished business. Kung yun at yun din. Tandaan mo. Tapos kausapin mo sarili mo because you can talk to yourself before you sleep. Remember this, ha? If there are things that you want to achieve, there are things that you want done while you're sleeping, habang natutulog po tayo, pwede ninyong sabihin sa inyong sarili. Kausapin ninyong sarili ninyo. Gusto kong maalala kung ano yung pinuntahan ko. To look, well, if you believe in God, if you believe in angels, or your Mama Mary, or your spirit guides, you tell them. They hear you. Believe me, they hear you. Kailangan lang buong puso't kaluluwa. Paano mahanap ang soulmate? Baka nandyan na, hindi mo lang alam. Alam mo ba yung soulmate? Yung soulmate, pwedeng nanay mo, kapatid mo, best friend mo. Hindi ibig sabihin na kung mo soulmate, magiging asawa mo. Usually, twin flames yon. Ano yon? San Pedro? Malaking libro ng mag-asawa, parang itsura ni San Pedro, yung matanda na kaputi. Ang sabi, wag daw ano, putol po, hindi ko nababasa yung dulo.
Cobra, Mariosep. Ibang dimension yon. You were able, Rosie, you were able to go to a place that's really nice. I don't know kung anong level ng heaven yon. Kasi may levels po yan eh. Hindi naman yan ibig sabihin yung nakita ninyo sa taas, yun na lang ang langit. Hindi po. Hindi po. Ay, hindi maganda, Myra. Goat? Nako, alam mo naman ang representation ng goat na lalo na yung itim na ang katawan ay nakakatakot at ang mata ay nag-aapoy. Hindi ba yan yung sinasamba ng mga evil worshippers? Dasal ka, Myra. Magdasal ka bago ka matulog. Wag na wag ang hindi. Na-try ko na po kasi pero alam ko na asal tayo. Gusto ko pong matuto. Okay, Jedang, pwede ka namang matuto. Madaling magparehistro ka. Malapit na ngayong Saturday. Abot ka pa. Jedang. Ngayon, pwede mo nang i-click yung Gladness, ikaw po, ano yung ako po? Okay. Ibig sabihin po nun, yung sila ron, yung tungkol dun sa pangalan ninyong mag-asawa, natural, hindi nyo naman kayang burahin ang pangalan ninyo dun sa langit o dun sa librong hawak niya sa pamamagitan lang ng paggamit ng eraser. Ang ibig sabihin po niyan, gawa ninyo ng paraan na maging matatag ang inyong pagsasama, maging makadiyos kayo, love each other, and promise each other that you will not cheat and that you will do good together. Kasi pag nasa gitna ninyo ang Panginoon, pag mag-asawa kayo, kahit may konting tampuhan, maayos at maaayos yan. Yan. Ang swerte po kayo ng mga taong nag-50th wedding anniversary. Yung may mga asawang hanggang pagtanda, sila pa rin. Inggit po ako dyan. Solo po ako eh. Good luck, Sularon. Pray ka lang. I'll pray for you too. Aloof designer, you know you need to talk to me one-on-one. I cannot explain these things in just 2-3 sentences. Paano mag-ascend, paano ang consistency, magstay ng higher frequency. Either you do one-on-one or you try to learn and attend my seminar. Hindi po. Tyrone, ang spirit guides natin ay kaiba dun sa mga ancestors natin na namatay. Hindi po yun pareho. Kung meron kang mahal sa buhay na yumao na, paminsan-minsan yun, dinudungaw ka at pinagdadasal ka. Depende kung nasaan sila. Pero hindi sila ang spirit guide mo. Hindi po. Cuticle, ang seminar ko ay ngayong November 18. Pwede ka na pong parehistro if you want to join. Nandiyan naman yung details na sa may profile ko, no? You will be sent a message. Ayun, yan si Cuticle. Ang dami-dami nilang... Ano po meaning pag may napanaginipan ka pong tao na patay na, kahit buhay pa? Hindi ko nakuha. Hindi ko naintindihan, Matcha. Ibig mo sabihin, sa panaginip mo namatay siya? Ay, i-warningan mo na mag-ingat kung paano siya namatay sa panaginip mo, na para mag-ingat siya kung sa pagmamaneho, kung sa auto, o pagpunta sa ibang lugar.
Ay, nag-anyong Nazareno lang po yun. Hindi yun totoong Nazareno. You can ask your spirit guide. If you want to talk to your spirit guide, you know, you do astral traveling and make a request. No, not, sorry, forgive me, my mistake. Hypnotherapy po yun. People that I hypnotize normally are able to meet and talk to their spirit guides. In fact, yung isang TikToker na very famous ngayon, ano siya, hypnotherapist. Lahat ng information niya, nakukuha lang niya sa kanyang mga pasyente at yun ang rini-relay nila sa inyo. Ako partly, ganun din. Yung ibang information na nakupulot ko sa kanila, na sinishare ko sa inyo, galing sa kanila. Pero generally, I mean, I'm talking about 95% of the time, ang sinishare ko po sa inyo, experiences ko, because I was born with a gift. Mahirap po intindihin, mahirap din tanggapin para sa akin at pag-usapan dahil ang dami po kasing luko-luko na basher na mabuti-buti na nga ngayon na intindihan ng mga tao. Nung araw, ako po, sabihin, praning ka, sira ulo mo. Pero pag may nangyari na sinabi ko nagkatotoo, wala lang. November, thank you. Thank you for believing me. Good evening. Ay, ang ganda naman. Tekniko de Polido. Ang ganda ng panaginip mo. Minsan naiinggit ako sa ganyan. Kasi ibig sabihin, mahal na mahal ka. Ang third eye ay depende sa bawat tao. Maraming klase po kasi ang tao na pagbukas ng third eye may gift. Iba-iba po ang gift. Hindi po magkakapareho. May gift of sight, yung nakakakita. Meron namang gift of hearing, yung nakakarinig lang, hindi nakakakita. Meron naman pong yung may premonition, alam yung mangyayari, yung may mga psychic ability, iba-iba po yan. Okay? I'll talk about the remote viewing. Ano po? Kasi maraming nagkakamali, akala nila yung remote viewing at saka yung astral traveling ay magkapareho. Hindi po. Ang remote viewing po is a psychic skill. Okay? Technical po yan. May training po yan. Yung remote viewing, ginagamit ng iba't ibang bansa. Ngayon, pinag-uusapan na. Inaamin na nila. Pero, magkaiba. Kasi, ang astral traveling, umaalis yung higher self mo, at yun ang nagpupunta sa mga gusto mong puntahan habang tulog ka or while you're doing the meditation to do astral traveling. Ang remote viewing po, you typically remain in your own physical self. Ibig sabihin, katulad ko, because I do that a lot, pag may pinapahanap sa akin at tinatanggap ko, nandito po ako, pagpikit ko. Katulad po nung ipinost ko noon na pinahanap sa akin yung kutsilyo ng master ko na si Colonel Hill Aganon. Yun po ang remote viewing. Yung bang uupo ako, hahanapin ko. Pwede kong hanapin. May paraan ako para mahanap yon nang hindi umaalis ang kaluluwa ko. Okay? Usually po, ginagamit yan para makakuha ng information ng mga investigador. Abroad, ganyan po sila. O yung spionage, mga spy. O tsaka yung mga research institutes, ginagamit din po yan. There are several of you, minsan mga 5, 6, 7, minsan nga 10 sa isang lugar na
conducive sa ganyan. You will be trained on how to do it, and then you will compare each other's each other's experiences para makita at pagdugtong-tugtungin kung tama o hindi. Ay, hindi totoo yun. Pag may masama kang dream, pag kinuwento mo, mapiprevent. Ay, hindi totoo yun. May nagtatanong kung paano swertehin sa loto. Kung alam ko yan, edi ang yaman-yaman ko na. Ano ka ba? Hello? Cute mo naman. Good evening, Brian Solomon. Ano po meaning ng nakikita mo sarili mo habang tulog? Nag-aasal traveling ka. Hi, si Jaychon. Kung makakaiwas ba ang Pilipinas sa World War III, ipanalangin natin utang na loob. Napakalaking bagay ang panalangin, regardless of whatever religion you have. Yung taimtim na buong puso't kaluluwa, idasal natin na sana huwag tayong tamaan. Kasi talo tayo. Wala naman nananalo sa gera. Lalo na yung mga pobre, kaawawa naman saan tatakbo. Wala, ni pamasahe para makalayo. Wala na nga makain, magkakagera pa. Magtulong-tulungan po tayo na magdasal. Ano yun? If God already planned. Alam mo, iba yung plano ng Diyos sa plano ng tao. Maski na gusto ng Diyos na puro tama ang gawin natin, tayo naman na nagkakamali because of our choices, because of the free will that was given to us. It's a gift. It's a gift. Hello, Kim. Queenie. Hi. Muchiness, how do you deal with repeated failures? Have more faith. Have faith in God, have faith in yourself, and you stand up again. Every time you fall, you stand up again. Hanggang may hininga ang tao ay may pag-asa. Tandaan mo yan. And the pain, you offer it to God. You offer it to Jesus. Yes. AM Med po ako. Paano malalaman kung yun ba talaga ang partner ninyo? Ang natatawa ako dito. Siyempre malalaman mo kasi masaya kayo palagi. Nagkakaintindihan kayo palagi. At wala ka ng planong balitan siya. Yun lang po yun. Huwag niyong masyadong, do not overthink it. Queenie? Hindi. Marami akong pelikula. Hindi pa nga showing eh. May Pura, merong, ano nga yun, yung Diwata Ako. Meron na yung Kaming Tatlo ni Beverly, tsaka si Carla. Hindi lang showing pa. Natapos ko. Hindi lang ako tumanggap ng regular television show. Kasi nga, ang dami kong ginagawa. Pag may regular television show ka, obligado kang palaging available doon sa taping days. Normally yan 3 times a week. So then the next day you rest. At hindi ka makatravel. I travel a lot. Ako po ay scuba diver. And I love to go abroad to dive aside from diving here. Yaya Lucy ako. Ako si Yaya Lucy sa Maiden Malacanang. Ano yan? How would you know if it is God's delay or God's denial? You think God will deny? I don't think so. He will always have a reason. And the reason will always be correct. He is God after all. Kapag nag-a-astral travel po, normal po ba naman? Hindi. Yung ringing ng ears, hindi. Meron kang maririnig, pero
Pero hindi yun ano, hindi ibig sabihin ay konektado sa astral traveling. Kung minsan, because of the Schumann's resonance, I am sure some of you are familiar with the Schumann's resonance, nag-iiba na po kasi talaga yung frequency ng Earth, nag-upgrade tayo, yung iba naiiwan, yung iba hindi. And most sensitive people will have that effect on their ears. Naririnig po nila yung ringing, kung minsan nahihilo, unless, of course, high blood kayo. Ibig ko sabihin, yung mga normal na wala namang sakit, parang pagod or antok. Yan po. Thank you, Sagittarius. Ano yun? That's if you dream about Mary, Mama Mary, and showed you the future and it was bad, is it astral? No, that's precognition. That's a psychic ability. Kung pinakita niya sa iyo yon, ibig sabihin she wanted you to know that this is probably going to happen and that you might be able to do something about it to prevent it from happening, like prayer or sharing it with other people who are prayerful to help the country, to help humankind, not only the Philippines but the whole world, because we are in a very bad situation right now. Well, Vas, does persistent failure po imply that it's already a way for God to say no? Okay, it's like this. That's your choice. If you keep repeating the same mistakes or you refuse to acknowledge the fact that you're always failing in that endeavor, that's on you, that's not on God. You choose something else. You pray for it. You will know. You will know. Kasi ang gaan ng feeling pag tama yung pinili mo. Hindi superficial. You will feel it in your heart. You will feel it in your heart. Anong gagawin sa mga ghost? Sure po ba kayo na ghost ang nakikita ng nephew ninyo ay digital? Siguruhin niyo po. Madali lang po yan. Kung masama, bumili po kayo ng incense at kamanyang. Bumili kayo ng uling. Magpabaga, ilagay sa lata ng gatas o kalderong luma. Pabaga yung uling, tapos yung incense at kamanyang, ipatak nyo doon, iikot ninyo doon sa bata at sa buong kabahayan na mayroong nagpapakita. Kung yan po ay masama, hindi tatagala, alis po yan. You can do it several times. I mean, not just once. Kung mabuti naman po yan, they will not be affected. Andyan pa rin po yan kung sila ay mabuting mga kaluluwa or entities. Sana po makatulong. Okay. Malapit na ako magpaalam. I'll give you 5 more minutes. Nagutom na ako. Hindi pa ako nagdi-dinner. Hindi pa nga ako nag-lunch. Meron lang akong gustong sabihin tungkol sa filter. Huwag kayong masyadong na namumula ng mga taong gumagamit ng sobrang filter. Hayaan yun na. Kung yun lang naman ang ikaliligaya nila. I mean, ako, gagamit din ako. Hindi nga lang overacting. Hindi, okay lang ako na walang filter. Pero huwag kayong mambabas dun sa mga taong naggumagamit ng filter. Kanya-kanya yan eh. Wala namang ginagawang masama sa inyo. Sila naman na nagbabayad ng app. Kaya huwag kayong huwag masyadong mapanghusga. Gamitin ninyo ang energy ninyo sa kabutihan, sa magandang bagay. Huwag nang mambas. Diyos ko, babashin ninyo yung gumagamit ng filter. Ang dapat yung bashin yung kumikita ng milyon sa pagpapakita ng singit sa TikTok. Ang daming followers.
Yung wala namang ginawa, kundi matulog nakikita yung puwet. Alam mo yon, yung mga ganon. Be fair. Be nice. Be nice. Ang pangit na ng sitwasyon natin. Puro na lang away, puro na lang gulo. So, yung makakatulong sa pag-iwas sa mga bagay ng ganyan, tumulong na lang tayo. Huwag niyo ugaliin pati ng babash na dahil lamang sa politika. Lalo na kung wala namang binabanggit na kung ano man. Katulad ko. Huwag na po. Hindi naman kailangan. At saka, I always just want to help people the best that I can. O, bueno po magpapaalam na ako sa inyo. I love all of you. I bless all of you. Ingat po tayong lahat. Ipanalangin natin na huwag makarating sa atin yung World War III dahil kawawa po tayo. Lalo na po yung mga pobre. Kawawa naman po. God bless everyone. Sige po.